Patuloy na tinututulan ng ilang motorcycle riders ang pagsasabatas ng Motorcycle Crime Prevention Act. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Nag-vigil ang ilang motorcycle riders sa Benjola, Maynila kagabi upang tutulan ang pagsasabatas ng Senate Bill No. 1397. Ipinananawagan ng ilang grupo mula sa motorcycle riding community ng bansa kay Pangulong Rodrigo Duterte na i-veto o huwag aprubahan ang Motorcycle Crime Prevention Act. Layon sana ng panukala na pagmultahin at mapigilan ang paggamit ng mga motorsiklo at scooter sa mga krimen. Bahagi rin ng panukala ang paglalagay ng dalawang malalaking plate number sa motorsiklo na mababasa kahit sa distansya na 12 hanggang 15 metro. Kabilang din dito ang paggamit ng identification marks, regulasyon o pagkokontrol ng backriders at ng iba pang intensyon ng paggamit sa motorsiklo. Sa ganitong paraan, makatutulong ito sa pag-iwas sa krimen gamit ang motorsiklo na isa sa mga karaniwang ginagamit ng mga kriminal sa paggawa ng krimen. Isa ho sa pinaka dahilan namin kung bakit hindi ho kami nag-agree dito ay dahil wala naman hong kriminal ang gagamit ng sarili niyang plaka para gumawa ng isang krimen. Dagdag gastos rin anila ang pagpapagawa ng mga bagong plate numbers sa Land Transportation Office. Idinadaing din ng mga ito ang 50 pisong multa sa kada plate number kung mawawala ito. Sa likod wala ho kaming problema dahil sa ibang bansa meron naman hong mas malalaking plaka kumpara dito sa Pilipinas. Pero ang paglagay ng plakang malaki sa harapan ay marami masyadong issue. Pasado na sa 2 kapulungan ng Kongreso ang panukala at nangangailangan na lang ng pirma ni Pangulong Duterte upang tuluyang maging batas. May 30 araw naman ang punong ehekutibo upang desisyonan ito at huling araw na ngayon ng Pangulo para i-veto o tutulan o aprubahan ito. Kung hindi tutugunan ni Pangulong Duterte ang panukala, makalipas ang nakatakdang 30 araw, otomatiko itong magiging isang ganap na batas. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang lalaking na aksidente ang motorsiklo sa Tacloban City. Ito ang balita ni Jeneline Gakit Valles. Walang malay at nakahandusay sa kalsada ang isang lalaki ng datna ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay 72 Housing, Tacloban City, pasado alas 12 kaninang madaling araw. Base sa inisyal na investigasyon ng Tacloban City PNP, bumangga sa isang tricycle na magdi-deliver ng baboy sa palengke ang sinasakyang motorsiklo ni Marcelo Bagon. Nagtamo si Bagon ng sugat at pamamaga sa kanang bahagi ng noo. Binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team si Bagon bago dinala sa Eastern Visayas Regional Medical Center upang masuri ng doktor. Jeneline Gakit Valles, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Arestado ang isang pulis matapos masangkot sa paggamit at pagtutulak ng ilegal na droga sa Maynila kagabi. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sa patuloy na paglilinis ng Philippine National Police sa kanilang hanay, isa na namang pulis ang naaresto ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa Sampaloc, Maynila bandang alas 11 kagabi. Sangkot umano sa paggamit at pagbebenta ng shabu si PO1 Ferdinand Cruz Rafael, 52 years old at nakatalaga sa District Admin Holding Unit ng Manila Police District. Isinumbong umano ng isang concerned citizen ang mga iligal na aktibidad ni Rafael. Agad na nagsagawa ng buy-bust operation ang mga tauhan ng Regional Special Operations Unit at Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO, katuwang ang mga kawani ng MPD. Nakuhanan pa ng video ang paggamit ng shabu ng naturang pulis. Bunsod nito, inaresto si PO1 Rafael at nakumpiska sa kanya ang 11 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 102,000 pesos, 1,000 buy-bust money at drug paraphernalia. Nakasaklay na si PO1 Rafael ng arestuhin ng mga otoridad dahil na-confine umano kamakailan si Rafael sa Camp Crame para sa medical treatment ng bali nito. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si Rafael kaugnay ng mga akusasyon sa kanya. Ayon kay NCRPO Police Director Guillermo Eliazar, beberipikahin ng mga otoridad ang estado nito sa MPD dahil dati na rin itong nag-absent without leave o awol sa kanyang naunang assignment sa PNP.
Nang siyasatin ng pulis, hindi nito matukoy kung sino ang mga pulis na nangunguna sa kanya. Ano kang klaseng pulis ka? Hindi mo alam ang pangalan ng district director mo, hindi mo alam ang first name nung iyong immediate supervisor. Hindi naman naitago ng District Director ng MPD na si Police Chief Superintendent Vicente Danao ang kanyang galit sa umano'y tiwaling pulis. Pag ako ang makakahuli sa inyo, papatayin ko kayo. You are very lucky, Mr. Cruz. Muling nagbanta sa Eleazar sa mga kapwa-pulis nito na hindi titigil ang kanilang tanggapan sa internal cleansing upang matugi sa mga tiwaling pulis. Sa ating mga kasamahan na kapulisan, alam naman natin itong ginagawa nating war on drugs para sa kabutihan ng lahat. Pero kinakailangan na tayong mismong membro ng PNP ang manguna sa pagpatupad nito. At hindi pwede na meron tayong kasamahan na kagaya nito na involved sa droga. Maharap si PO1 Ferdinand Rafael sa kaso kaugnay sa possession at pagbebenta ng shabu. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. 4 na hinihinalang karnaper ang nasawi matapos umanong makipaghabulan at manlaban sa mga pulis sa Muntinlupa City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Sherwin Culubon. Patay sa engkwentro ang 4 na suspected karnaper sa Biason Road, Daang Reyna, Southville 3, Barangay Poblacion, Muntinlupa City, pasado alas 5 ng madaling araw kanina. Ayon kay Police Senior Superintendent Gerardo Umayaw, hepe ng Muntinlupa City Police, galing pa ng Taguig City ang mga suspect na nakipaghabulan sa pinagsanib na puwersa ng mga otoridad. Umiihi umano ang biktima ng lapitan ng mga suspect at pilit kinukuha ang ban nito sa Taguig pasado alauna ng madaling araw kanina. Pero may napadaang mobil ng pulis sa lugar kaya't iniwan umano ng mga suspect ang biktima. Nakipaghabulan pa umano ang mga suspect at nang masukol ay nanlaban sa mga otoridad. Kinuha sa kanya yung susi ng van niya. So tapos tinalian na siya ng packing tape. Tapos may sinuklob daw sa niya, sa ulo niya. Pero natatandaan niya itim na sasakyan ang sa kanya, kumuha sa kanya. So pag ngayon nagwala siya na naghihiyaw siya. So pinilit niya makawala. Kaya tapos nagkataon na dumadaan yata yung mobile ng highway patrol. Yun. So yun ang doon nagsimula. Nakuha sa bulsa ng isa sa mga napatay na suspect ang susi ng sasakyan ng biktima. At then pina-start yung kanyang sasakyan, pina-start yung sasakyan ng tao at nag-start. So confirm na yung susi ay nakuha sa bulsa ng isa sa mga patay. Ang modus nga nila ganoon na pag may mga nahingi na gustong bumili ng sasakyan, carnap, halimbawa Alphard o GL o kung anong klaseng sasakyan, so yun ang hinahanap nila. Hindi pa pinangalanan ng mga otoridad ang mga suspect na nakuna ng iba't ibang ID ng AFP at PNP. Bukod dito, nakuha rin sa mga suspect ang iba't ibang lumang uniforme ng mga pulis, isang caliber 45 na baril, 2 revolver, isang shotgun at mga bala. Sherwin Culubong, UNTV, News and Rescue, Muntinlupa City. at 72 araw o mahigit 9 na taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pinangunahan ng Local Water Utilities Administration o LWUA ang groundbreaking ceremony ng kalahating bilyong pisong halaga ng water and sewerage system sa Zamboanga City kanina. Malaking tulong ito sa pagkakaroon ng supply ng malinis na tubig sa lugar. Ito ang balita ni Dante Amento. Esperanzao el mas limpio supply del agua na siyudad de Zamboanga se acabaya el media bilyon de pesos water and sewerage system project. Incluido con el proyecto el 1,500 cubic meters y 2,000 cubic meter sewage treatment plant
na barangay Rio Hondo ay kasanyangan i-water and sewer system with pipe support. Tiene cantidad de 316 milyon de pesos. Grande ayuda este para aprovechar pa el wastewater estaba na mga caserías, commercial sector y otro pa para también tiene limpio supply del agua na syudad. Ito po yung natatapong tubig na napoproduce, na 50% ay tapon. So kung malimbawa hindi ito natatapon, hindi tayo kailangan mag-rationing siguro. Kasama sa J3R ang pondo nito. Nasa amin na yung pondo nito. So wala nang hintuan ito. Tuloy-tuloy na. Asigon kun Local Water Utilities Administration Administrator Jesse Lapos, importante hindi man sayang el agua, especialmente tiene water shortage por causa con el tiempo de soles. Mientras tanto, yari itira también si Lapos, debe ay tiene water impounding dam que puede deposito del agua para usar si falta el supply. Pero isa na namang problema, saan natin i-impound ang ulan? Yan ang malaking kakulangan ng ating mga, yung nakakaligtaan lang ng national government. Uulan, aagos, punta ng dagat. Kailangan po meron tayong mga water impounding. Dante Amento, ON8OV, Noticias Eriscate, Ciudad de Zamboanga. Umabot na sa mahigit 70 fire incidents ang naitala sa Cebu City mula Enero hanggang Pebrero ng 2019. Bunsod nito ay paigtingin pa ng Cebu City Fire Department ang kampanya kontra sunog. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Pangingusgan pa sa Cebu City ang ilahang kampanya batok sa sunog labi na sa mga barangay. Kinitungod sa pagtaas sa insidente sa sunog sa lungsod, nga moabot na sa 73 gikan Enero hangtod Pebrero karong tuiga. Lakip sa mga lakang nga himuon sa Cebu City Fire Department mao ang pagpahigayon sa household survey, fire protection workshop o pagtukod og fire auxiliary groups. We will create kanang gitawag na mo og community fire protection plan, and then mag-create pud ta og organization sa barangay ang community fire auxiliary group. Para at least doon na napuntay first line of defense nila in case of fire sa barangay na mismo. So mag-create og responder mismo sa barangay. Ang Cebu City Fire Department na ay siyam ka substation nga mao'y magpahigayon og workshop og survey sa mga sakop nga barangay nga giila nga fire prone. Una sa listahan mao ang Barangay Cogon, Suba, Tisa, Capital Site, Sambag 2, Tipadilla, Hipodromo, Kamputhaw ug Talamban. During household survey na ay checklist nga gisunod para tanawon unsa may mga possible hazard sa balay. So kung naanay ma-identify ang bombero, muhatag na sila og ilahang recommendation para ma-mitigate or ma-eliminate ang hazard sa panimalay. Palihog lang pod nga pagsunod kung unsa may recommendation sa atong kumbomberuhan para nga malikayan pud nato ang sunod. Nilaom ang Cebu City Fire Department sa kooperasyon sa komunidad aron malikayan na ang sunod-sunod nga sunog og di mabutang sa peligro ang mga mahal sa kinabuhi. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Ipinamalas ng mga Ilocano ang galing sa pagluluto ng iba't ibang luto ng kambing sa pagbubukas ng Agri-Tourism Fair bilang bahagi ng isang buwang selebrasyon ng 21st City Foundation Anniversary ng siyudad ng San Fernando. Ito ang balita ni Toto Fabros. Kalding alaking kalderetang kalding, Bicol Express nga kalding, goat balbakwa with crust peanut, ken goat kari-kari. Manula ang kadagiti luto ngayon para man dagiti nakipasete food fusion iti agritourism iti San Fernando La Union itang aldaw. Panggep tayo nga matulungan dagiti goat racer ken may pagbigbig ti industriya ti kalding kas pagsapulan. Isa tayo sa mga #1 producers ng kambing. So bakit hindi natin ipakita, 'di ba, yung kung ano yung meron sa atin. So ayun po, kaya po hinighlight po natin yung mga kambing para po sa ating agritourism fair. Yun lang po sir, may kamahalan po dito sa siyudad ng San Fernando. Naman po talaga is medyo mahal po talaga ang karne ng kambing. Sa market po sir is nasa 550 ang isang kilo ng kambing, opo. Which is mabigat po talaga. Rumampamit dagiti kalding kadagiti ipagpanpan nagkalda nga agritourism attire. Mano kadagitoy ket nagkawis ti walis tambo, recycled straw, ken produkto kas ti taro chip ken mani ken daddumapay. Samit nga agpaudi dagiti nagdadakkel nga prutas ken nateng.
nang ikabil met tibut para kadagiti mailaklak mga agri-products. Talagang ini-encourage natin yung mga maliliit na negosyo kasi for the information of everybody, 95% po ng mga businesses sa Philippines are small and micro. Agbayag ti makabulan ti selebrasyon ti City Foundation anniversary ti siyudad ti San Fernando. Toto Pabros, UNTV News and Rescue, La Union. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Debra Veral. Mayong hapon. And for the news abroad, President Donald Trump said that he's a little disappointed by reports of the new activity at the North Korean Missile Research Center. Kath Carriedo reports. U.S. President Donald Trump said he was disappointed on Thursday by reports that North Korea had resumed activity at a factory that produced Pyongyang's first intercontinental ballistic missiles capable of reaching the United States. South Korea's Jungang-ilbo and Dong-ilbo newspapers first reported the activity at the North Korean factory, citing lawmakers briefed by the National Intelligence Service. You're disappointed in Kim Jong-un? You're disappointed in Kim Jong-un about the nuclear activity in North Korea? A little disappointed. We'll let you know in about a year. White House National Security Advisor John Bolton said on Thursday that Trump was still open to additional talks with North Korea over denuclearization. Bolton, a hardliner who has argued for a tough approach to North Korea in the past, said it was too soon to make a determination on the reports of the North Korean activities. The February 27 to 28 Vietnam summit collapsed over differences on how far North Korea was willing to limit its nuclear program and the degree of U.S. willingness to ease economic sanctions. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, USA. Thousands of people could still be left inside Islamic State's last enclave in eastern Syria, the U.S.-backed Syrian Democratic Forces, or SDF, said, as the waves of evacuations from the tiny area continued on Thursday. The SDF has said it wants to ensure all civilians have been evacuated before launching a final assault on the besieged enclave of Baghouz. It is the last shred of populated territory held by Islamic State, which once controlled swathes of Iraq and Syria. Even with its defeat at Baghouz looming large, Islamic State is still widely assessed to represent a security threat, with a foothold in patches of remote territory and the ability to mount guerrilla attacks. In other news, a small supermarket in Germany joins battle to eliminate plastic. Here are the details from Clarence Shaughnessy. As global concern over plastic pollution rises, a small business in Munich is trying to prove that groceries can be bought without using plastic packaging. Without, a little store in the Bavarian capital offers products from bread or cheese to pasta or detergent with no residual waste. Customers can bring jars, bottles, or cloth bags to take their goods with them, and the weight of the packaging is then deducted at checkout. Chrissy Traub, the co-managing director, says it is a supermarket for the future. It's really good to do without plastic on the one hand, because it is often unhealthy, and we easily forget that. On the other hand, it is actually much more practical when things are not wrapped up, because one can buy the exact quantity that is needed. This means one is avoiding food waste. In Koblenz, Frederick Stock has been taking samples from the Rhine for 3 years, while doing her research at the Koblenz Federal Institute of Hydrology. She has found many microscopic plastic particles produced from tire abrasion, cosmetics, or functional clothing, the so-called microplastics. Stock is afraid microplastic concentration in water and sediment samples are being underestimated. We cannot get rid of it because it's a substance that stays in the environment for hundreds of years. Once it is in the environment, then you cannot get rid of it anymore. Mikroplastik, wenn es einmal in der Umwelt ist, dann kann man es nicht. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue. The famed Japanese head massage spa Goku no Kimochi, which has a waiting list of more than 430,000 people, soft opened its first U.S. salon with a new name, Gunai.
in New York on March 1. Bianca Quijano reports. Customers at the spa are treated to dreamlike images projected onto screens as they walk in. President of Goku no Kimochi, Atsumi Kaneda, had wanted to bring her salon to New York since she opened her first head massage spa 10 years ago. It took her 3.5 years to open the Midtown Manhattan location. We're focusing on the sleeping market here in New York like we do in Japan. I want to target people who are having difficulty sleeping. I think that New Yorkers have a lot of stress. I want to make this spa a place which can attract those people. And 10 years from now, it would be nice if New Yorkers say that their stress was reduced thanks to Goku's massage. Many clients fall asleep during the spa's most popular service, Zekko Suimin or Climax Sleep. The hour-long head massage is $150 US. It's then quite literally a step away from the crowded and the noise and just a very peaceful place to be. It was so tranquil and very calming and relaxing, and I've been to a bunch of different spas before and gotten like many different treatments, but I haven't had one that was specifically massaging my head and shoulders, and it was so nice. Japanese IT specialist Taiji Imamura serves his many clients in Japan from New York and was feeling tired because of the difference in time zones. It was great. I couldn't remember much of it. I was actually sleeping, but very relaxing time. Kaneda, who was an accountant before opening her first salon, had trouble sleeping and couldn't find a head massage place that could help her, so she created Goku no Kimochi, or Goku's Feeling. The name pays homage to a character, Goku, from a famous Chinese legend who wears a constricting ring around his head. When the ring disappears, Goku feels peace, tranquility, and freedom, which is the feeling that Goku no Kimochi aspires to. Gu 9 opens to the public on May 1st. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue. Isang Filipino-Taiwanese radio program host ang nagbibigay ng impormasyon sa mga overseas Filipino workers sa Taiwan sa pamamagitan ng kanyang programa sa radyo. Ito ang balita ni Amiel Pascual. Isang weekly radio program sa wikang Filipino ang napapakinggan sa Taiwan Airwave na naglalayong maghatid ng impormasyon at tumugon sa mga katanungan ng ating mga kababayan sa Taiwan. Ang radio host na si J. Rose Ho, o mas kilala bilang Kaibigang J, ay pinanganak dito sa Taiwan. Ang kanyang nanay ay isa ring dating OFW bago naging immigrant sa Taiwan. Para sa foreign workers na nagtrabaho dito sa Taiwan. Yes, kasama na doon yung mga new immigrant. Mostly, kaya ako nagsasalita rin ng Chinese kasi meron din nakikinig sa aking employer or agency, broker. Ang programang Feel at Home Ka Dito ni Kaibigang J ay nagsimulang sumahimpapawid noong February 2016 sa pamamagitan ng Taiwan Broadcasting Corporation. Kaya ginawa ko 4 na segments. Una, yung introduction, yung mga updated na anong nangyari, yung nakita kong latest news, yung mga gusto ko ikwento. Kaya natutuwa rin ako ginagawa ko to. Second segments ko is yung Taiwan law, Taiwan law. Tapos pangatlo is news. Yung mga news na latest news about migrants, especially sa migrants. Tapos yung sa uli, yun nga, Mandarin lesson. Ayon kay Jay, nakatulong sa kanyang dati niyang trabaho sa Ministry of Labor Help Hotline na 1955 upang mas may paliwanag niya sa kanyang programa ang labor law sa ating mga kababayan at kung paano ang dapat nilang gawin sakaling may mga problema sila sa trabaho. Dahil sa radio program ni Jay ay may mga kababayan tayong nabibigyan ng solusyon ng kanilang mga problema sa pamamagitan ng pagsulat sa kanya. Recently, sabi niya sa akin, pwede ba daw silang manganak dito sa Taiwan? Sabi ko, pwede naman. Ang masama nga yung nabuntis ka tapos papaalisin ka, papagpirmahan ka ng tawag dito, ng letter. Kasi meron ka naman, meron kang rights. Kasama tayo sa Taiwan Labor Standard Law dito sa Taiwan. Kaya you are allowed to have tawag dito, manganak, mabuntis, manganak dito sa Taiwan. Bahagi rin ng programa ni Jay ang pakikipagkwentuhan sa mga kababayan natin sa Taiwan na tumutulong upang mas maipakilala sa mga Taiwanese ang ating bansa.
Umaasa si Jay na sa pamamagitan ng kanyang programa ay mas marami siyang matutulungang mga Pilipino. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue, Taiwan. Tampok ngayong araw ang search for the biggest and sweetest strawberry bilang bahagi ng month-long celebration ng Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Doctolero live. Yes, Grace. Yes, Monica, magandang hapon. Inaasahang lalo pang makikilalang strawberries ng Benguet at mapapangat pa ang ekonomiya nito matapos na ipakita ng 49 na strawberry Municipal Park ngayong araw. Kabilang dito sa mga uri ng strawberry na kung tawagin ay Charlie, Summer Angel, Kingsberry at Winterdawn. Nagwagi si Charlie category ang entry number 7 ni Jason Edwas na tumimbang ng 570 grams. Yes ma'am, kasi alam namin na yearly meron siya na patimpalak. Common din ma'am yung ginagawa naming mga farmers bago tamnan, kinukondisyon namin yung lupa. Nilalagyan ng mga pinatagal na dumi ng manok, ganun. Compost, ganun. Yun lang. Nanalo naman si Martha Bolangan sa Sweetest Strawberry Open category na may 9.63 bricks. Si Jonah Dicang naman ang tinanghal na kampiyon sa Biggest Strawberry Sweet Charlie category. Silang tatlo ay nanalo ng tig 5,000 piso bilang kampiyon sa Search for Biggest and Sweetest Strawberry. Ayon kay Mayor Romeo Salda, isinasagawa ang patimpalak na Search for Biggest and Sweetest Strawberries na mas marami ngayon ang nakilahok sa participants kaysa noong nakaraang taon. Search for biggest and sweetest strawberry is for our farmers to be encouraged and to be inspired on their strawberry production. We know that mahirap yung pagkuha ng strawberry production, so kahit na ngayon lang na strawberry festival and may program ng local government unit for search for biggest and sweetest strawberry. Dati-dati 18 tons per hectare, ngayon 16 tons per hectare, so we need to have a new seedling to increase the production of the strawberry farmers. Monica, hinimok din ni Salda ang mga magsasaka upang dito ay malalaman at mapag-aralan kung anong variety ang higit na bibigyang pansin para maparami. Ito ay isang paraan din para mapataas ang ekonomiya at mapalaki ang produkto na ipinagmamalaki nilang strawberries. Sa ngayon ay ongoing naman ang flower arrangement contest ng 14 na kalahok. Sa flower arrangement contest ay kasama pa rin dito ang strawberries. Monica, all year round ang pagbubunga ng strawberry sa La Trinidad na depende rin sa pag-aasikaso sa mga technology na kahit nasa greenhouse ay nagbubunga ito ng mainam. At munang balita live mula dito sa La Trinidad, Benguet. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Sarap na strawberry. Oh. Tamang-tama this weekend sa mga kababayan nating aakit ng Baguio. Uy, Happy International Women's Day. Yes, Happy Mabuhay ang mga kababaihan. Correct. Kaya pala girl power tayo. At yan po ang nagkikabuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.